Sigurado ka bang hindi ito may detect sa autopsy, Mama? Ayokong magkaroon ng anumang aberya bago ang kasal namin ni Selena. Ang mga salitang iyon ay tila nagyayelong tubig na ibinuhos sa buong katawan ni Rachel. Nakatayo siya sa labas ng bahagyang nakauwang na pinto ng library. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa hawakan ng tray na puno ng merienda. Ang boses na iyon ay pag-aari ng kanyang asawa, si Marcos. Ang lalaking pinag-alayan niya ng 20 taon ng kanyang buhay, ang ama ng kanyang nag-iisang anak. Mula sa loob, narinig niya ang malamig at mapanghamak na tawa ng kanyang biyenan na si Doña Corazon. Huwag kang mag-alala, hiho. Arsenic is tasteless and odorless. Unti-unti lang ang pagbibigay natin, enough to make it look like chronic fatigue or heart failure. Sa itsura ng asawa mo ngayon na parang lanta at tuyot na gulay, walang magdududa kung bigla na lang siyang hindi magising isang umaga. Nanginig ang mga tuhod ni Rachel. Ang tray na hawak niya ay muntik nang dumulas mula sa kanyang mga kamay. Ngunit sa huling sandali ay nagawa niyang ibalanse ito sa pamamagitan ng pagdikit ng kanyang katawan sa dingding. Ang tibok ng kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Mabilis at masakit, habang ang kanyang isipan ay pilit na pinoproseso ang narinig. Lason. Ang special vitamins na araw-araw na ipinipilit ipainom sa kanya ng kanyang biyenan tuwing umaga ay hindi pampalakas, kundi pamatay. Lumingon si Rachel pabalik sa kusina, ang lugar na naging mundo niya sa loob ng 2 dekada. Sa ibabaw ng kalan ay kumukulo ang paboritong kare-kare ni Marcus. Ginugol niya ang buong umaga sa pagdikdik ng mani gamit ang kanyang sariling mga kamay. Dahil ayaw ni Marcus ng peanut butter na nabibili sa grocery. Ang kanyang mga daliri ay may mga paltos at hiwa mula sa paghahanda ng pagkain. Ang kanyang likod ay sumasakit sa kakayuko, at ang kanyang mukha ay puno ng pawis at mantika. Lahat ng sakripisyong ito para saan? Para sa isang lalaking nagpaplano ng kanyang libing habang hinihintay ang hapunan na niluto niya. Bumalik ang kanyang alaala sa mga nakaraang buwan. Ang madalas na pagsakit ng kanyang tiyan, ang pamamanhid ng kanyang mga kamay at paa, ang pagkalagas ng kanyang buhok na pilit niyang tinatago. Akala niya ay dala lamang ito ng stress at pagod sa pagiging mabuting asawa. Iyon pala ay dahan-dahan na siyang pinapatay ng mga taong dapat ay poprotekta sa kanya. Basta siguraduhin mo lang, Mama, dagdag pa ni Marcus, ang boses ay puno ng pagkainip. Selena is waiting. Gusto na niyang lumipat dito bago magpasko. She hates hiding in that condo. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Rachel at dumaloy sa kanyang pisngi, mainit at puno ng pait. Selena, ang babaeng laging laman ng balita, ang bida sa telebisyon na hinahangaan ng lahat dahil sa ganda at kabaitan daw nito. Siya pala ang dahilan kung bakit madalas umuwi ng hating gabi si Marcus, kung bakit amoy mamahaling pabango ang mga damit nito, at kung bakit wala na itong gana sa kanya. Ngunit higit sa sakit ng pagtataksil, ang takot para sa kanyang anak ang nangibabaw. Kung mamamatay siya, ano ang mangyayari kay Elena? Iiwan ba niya ang kanyang anak na babae sa piling ng isang amang walang puso at isang madrastang tiyak na magpapahirap dito? Hindi. Hindi maaari. Huminga ng malalim si Rachel. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Pumasok siya sa maliit na banyo sa kusina at humarap sa salamin. Ang nakita niya ay isang babaeng pagod, maputla at walang buhay. Ang Rachel na kilala nila ay mahina. Ang Rachel na kilala nila ay sunod-sunuran. Binuksan niya ang kanyang maliit na pitaka at inilabas ang isang lumang lipstick na matagal na niyang hindi nagagamit. Ang kulay nito ay matingkad na pula, kulay ng dugo, kulay ng digmaan. Dahan-dahan, ngunit may diin, ipinahid niya ito sa kanyang nanginginig na mga labi. Sa bawat hagod, tila tinatakpan niya ang kanyang kahinaan ng isang maskara ng katatagan. Inayos niya ang kanyang buhok, pinagpag ang kanyang apron at muling binuhat ang tray. Sa pagkakataong ito, wala ng panginginig. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng luha, ngayon ay tuyo at malamig na parang yelo. Pumasok siya sa dining room kung saan nakaupo na sina Marcus at Doña Corazon.
Ang mag-ina ay biglang tumahimik at nagkatinginan nang makita siya. Andyan ka na pala, sabi ni Doña Corazon. Ang boses ay puno ng huwad na tamis, habang ang mga mata ay nanunuri. Ang tagal naman ng merienda, Rachel. Gutom na ang asawa mo. Pasensya na, Mama, sagot ni Rachel. Ang kanyang boses ay kalmado, walang bahid ng galit o takot. Sinigurado ko lang na perpekto ang lasa. Alam niyo naman, gusto ko laging ibigay ang best para sa inyo. Inilapag niya ang mainit na kape sa harap ni Marcus at ang tsaa sa harap ng kanyang biyenan. Nakita niya ang pagkabigla sa mata ni Marcus nang mapansin ang kanyang pulang labi, ngunit hindi ito nagsalita. Oh, ito ang vitamins mo. Iniabot ni Doña Corazon ang isang baso ng orange juice na may nakahalong puting pulbos na hindi pa tuluyang natutunaw. Ubusin mo yan, ha? Sayang ang pera ni Marcus kung hindi ka gagaling. Tinitigan ni Rachel ang baso. Ang likidong kulay kahel ay mukhang inosente, nakakaakit at nakakapawi ng uhaw. Ngunit alam niya na sa bawat lagok nito ay isang hakbang palapit sa hukay. Dahan-dahan niyang inabot ang baso. Ramdam niya ang bigat ng tingin ng mag-ina sa kanya. Para silang mga buwitre na naghihintay sa pagbagsak ng kanilang biktima. Inangat ni Rachel ang baso, inilapit ito sa kanyang mga labi. Naamoy niya ang matapang na citrus scent na pilit tinatakpan ang amoy ng kamatayan. Inumin mo na, mahal, utos ni Marcus. Ang tinig ay kunwaring nag-aalala pero may halong pagmamadali. Para lumakas ka na, tumingin si Rachel sa mga mata ng kanyang asawa. Nakita niya doon ang kawalan ng pagmamahal. Nakita niya ang isang mamamatay tao. Ngumiti si Rachel, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. At dahan-dahang itinagilid ang baso. Handa nang uminom. O handa nang simulan ang kanyang pinakamahusay na pagganap. Nanginig ang kamay ni Rachel, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sinadyang utos ng kanyang isipan. Bumitaw ang kanyang mga daliri sa baso at hinayaan itong mahulog. Tumama ang bubog sa makintab na sahig na baldosa at lumikha ng isang matinis at nakabibinging ingay ng pagkabasag na umalingaw-ngaw sa buong dining room. Tumalsik ang laman nitong orange juice na may halong lason sa paa ng mesa at sa dulo ng tsinelas ni Doña Corazon. Napahawak sa dibdib ang matanda at nanlaki ang mga mata sa gulat. Agad na kumunot ang noo nito at bumukas ang bibig upang magpakawala ng mga salitang masakit pa sa sugat. Ano ba yan, Rachel? Napakatanga naman. Sigaw ng biyenan. Ang boses ay matinis at puno ng pandidiri. Hindi ka na nga marunong mag-ayos ng sarili. Pati ba naman paghawak ng baso, hindi mo magawa ng tama? Sayang ang vitamins. Mahal yan. Yumuko agad si Rachel. Ang kanyang mga tuhod ay lumapat sa malamig na sahig, habang ang kanyang mga kamay ay kunwaring nanginginig sa takot. Mabilis niyang dinampot ang mga piraso ng basag na salamin. Ngunit sa likod ng kanyang pagmamadali ay may ibang pakay ang kanyang mga daliri. Inilabas niya mula sa bulsa ng kanyang apron ang isang malinis na panyo. Sa halip na punasan lang ang sahig para linisin ito, mariin niyang idiniin ang tela sa natapong likido upang sipsipin nito ang bawat patak ng lason. Ang telang iyon ang magiging susi ng kanyang kalayaan. Sorry po, Mama. Sorry, Marcus. Lilinisin ko na po, ang wika ni Rachel sa garalgal na boses, habang maingat na ibinubulsa pabalik ang basang panyo. Tumayo si Marcus at padabog na inurong ang upuan. Ang tunog ng kahoy na kumayod sa sahig ay tila kulog sa katahimikan ng silid. Tiningnan siya nito ng may pagkayamot. Wala ka talagang ginawang tama. Linisin mo yan. At huwag kang aasa na bibigyan kita ng pera pambili ng bago. Nang makalabas ang mag-ina patungo sa sala, mabilis na tumayo si Rachel. Ito na ang pagkakataon. Nagpalit siya ng simpleng damit at nagpaalam sa katulong na si Nanay Ising na bibili lang siya ng gamot para sa ubo ni Elena. Makalipas ang isang oras, nakaupo si Rachel sa loob ng isang pribadong opisina sa Makati. Ang lamig ng aircon ay tumatago sa kanyang buto, ngunit mas malamig ang ekspresyon sa mukha ng lalaking nakaupo sa kanyang harapan. Si Gabriel Navarro, ang kanyang kababata, ang kanyang unang pag-ibig na hindi niya pinili, at ngayon ay isa sa pinakamatagumpay na abogado sa bansa. Inilapag ni Gabriel ang isang papel sa ibabaw ng mahogany na mesa. Walang tunog na nilikha ang papel, ngunit ang bigat ng nilalaman nito ay dumagagan sa dibdib ni Rachel.
Positive Rachel, ang seryosong saad ni Gabriel, bagamat bakas sa kanyang mga mata ang nag-aapoy na galit. Arsenic. Mababa ang dosage, pero naiipon sa katawan. Kaya pala nalalagas ang buhok mo. Kaya pala nangingitim ang mga kuko mo. They are slowly killing you. Napapikit si Rachel. Kahit alam na niya ang totoo. Ang marinig ito mula sa isang eksperto ay parang muling pagsaksak sa kanya. Ang lason ay wala sa baso, kundi nasa puso ng taong pinakasalan niya. We have to go to the police, mabilis na dugtong ni Gabriel. Tumayo ito at naglakad paikot sa mesa upang lapitan siya. This is attempted murder, Rachel. Ipakukulong natin si Marcus at ang nanay niya. Hindi ko hahayaang saktan ka pa nila kahit isang araw. Umiling si Rachel. Dahan-dahan siyang nagmulat ng mata at sinalubong ang tingin ni Gabriel. Hindi, Gab. Kung ipakukulong ko sila ngayon, makakalusot sila. May pera sila, may koneksyon. At higit sa lahat, makukuha nila si Elena. So anong gusto mong gawin? Hihintayin mong mapatay ka nila? Tanong ni Gabriel. Ang boses ay tumataas dahil sa frustration at takot para sa kanya. Gusto kong mamatay, sagot ni Rachel nang walang gatol. Natigilan si Gabriel. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay nabasag lamang ng mahinang ugong ng aircon. Gusto kong mamatay sa paningin nila, paglilinaw ni Rachel. Ang kanyang boses ay naging matalim at desidido. Kailangan nilang isipin na nagtagumpay sila. Kailangan nilang magdiwang. At kapag nasa tuktok na sila ng kanilang tagumpay, doon ko sila hihilahin pababa. Gusto kong maramdaman nila ang mawalan ng lahat. Pera, dangal, at kalayaan. Lumapit si Gabriel at lumuhod sa harap ni Rachel. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay na magaspang at puno ng sugat. Ang init ng palad ni Gabriel ay tila kuryenteng dumaloy sa nanlalamig na katawan ni Rachel. Ibang-iba ito sa hawak ni Marcus na laging mahigpit at nananakit. Ang hawak ni Gabriel ay maingat. Tila hawak nito ang pinakamahalagang bagay sa mundo na ayaw niyang mabasag. Are you sure about this? Tanong ni Gabriel sa mahinang boses. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pinaghalong awa at paghanga. This path, it will be painful. You have to disappear. You have to watch your daughter cry. Para kay Elena, gagawin ko ang lahat. Kahit ang maging multo, sagot ni Rachel. Pinisil ni Gabriel ang kanyang kamay at dahan-dahang inilapat ang likod ng palad nito sa kanyang pisngi. Pumikit si Rachel, dinadama ang sandaling iyon ng kapayapaan sa gitna ng bagyo. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Then I will be your architect, bulong ni Gabriel. Nandito na ako, Rachel. Hindi na kita bibitawan. Kinagabihan, inihatid siya ni Gabriel malapit sa kanto ng kanilang subdivision upang hindi sila makita. Ang ulan ay nagsimula ng bumuhos, tinatakpan ang mga luha ni Rachel habang naglalakad siya pauwi. Ang plano ay kasado na. Ang kailangan na lang niyang gawin ay umarte. Ngunit nang buksan niya ang maliit na gate ng kanilang bahay, natigilan siya. Nakabukas ang ilaw sa veranda. Nakatayo doon si Marcus. Ang anino nito ay humahaba sa basang semento. Ang usok ng sigarilyo ay pumapalibot sa kanya tulad ng isang masamang pangitain. Hindi inaasahan ni Rachel na uuwi ito ng maaga. Ang alam niya ay nasa kondo ito ni Selena. Tinangka ni Rachel na maglakad ng mabilis patungo sa pinto. Yumuko upang iwasan ang tingin ng asawa. Gising ka pa pala, mahina niyang sabi. Biglang humakbang si Marcus at hinarangan ang kanyang daan. Bago pa man makaiwas si Rachel, naramdaman niya ang mahigpit na pagkakahawak ng kamay ni Marcus sa kanyang braso. Ang mga daliri nito ay bumaon sa kanyang laman, masakit at mapang-angkin. Saan ka galing? Tanong ni Marcus. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng panganib. Inilapit nito ang mukha kay Rachel. Inaamoy ang kanyang buhok at damit. Amoy lalaki ka, at nakita kong may kutseng huminto sa kanto. Nanlaki ang mga mata ni Rachel. Ang puso niya ay kumabog ng mabilis. Tila sasabog sa takot na baka nalaman na agad ni Marcus ang lahat bago pa man magsimula ang laro. Napanatili ni Rachel ang kanyang kalmadong ekspresyon sa kabila ng mahigpit na pagkakahawak ni Marcus sa kanyang braso. Ang sakit ay tumagos sa kanyang buto, ngunit mas masakit ang katotohanang ang lalaking nasa harap niya ay wala ng ibang nararamdaman para sa kanya kundi pagdududa at pagkamuhi. Nagpabili ako ng gamot sa butika para kay Elena, Marcus, sagot ni Rachel
nang hindi umiiwas ng tingin, bagaman ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis sa takot. Sumakay ako ng tricycle pauwi dahil umuulan. Ang naaamoy mo ay pinaghalong usok at ulan. Hindi ibang lalaki. Hindi ako katulad mo. Bumitaw si Marcos na tila napaso. Ang kanyang mukha ay dumaan sa pagkabigla bago napalitan ng inis. Hindi niya inasahan ang sagot na yon. Tumalikod siya at naglakad papasok ng bahay habang nag-aayos ng kanyang gusot na polo. Whatever ang walang ganang sagot ni Marcos. Maghanda ka ng masarap na hapunan bukas. Darating si Selena. We need to discuss business proposals para sa foundation. Ayusin mo ang sarili mo, Rachel. Nakakahiya yung itsura mo sa mga bisita. Kinabukasan, ang bahay ay napuno ng tensyon na mas makapal pa sa hamog. Ginugol ni Rachel ang buong maghapon sa kusina, hindi lang para magluto, kundi para isagawa ang unang hakbang ng kanyang plano. Habang nagpupunas ng mesa, maingat niyang idinikit ang isang maliit na recording device sa ilalim ng lamesa, sa pwesto kung saan laging umuupo si Marcos. Pagsapit ng gabi, dumating si Selena Cruz. Suot ang isang puting bestida na nagpatingkad sa kanyang kutis, mukha siyang anghel na bumaba sa lupa. Ngunit sa mata ni Rachel, isa siyang ahas na nagbabalat kayo. Hi Rachel, bati ni Selena na may kasamang beso-beso na hindi naman dumikit sa pisngi. Oh my God, you look tired. Wala ka bang katulong? You should really take care of yourself. Sayang naman ang ganda mo nun. Salamat sa payo, Selena, ang tipid na sagot ni Rachel habang inilalapag ang kare-kare sa mesa. Umupo si Selena sa tabi ni Marcos. Ang kanilang mga tuhod ay nagdidikit sa ilalim ng mesa. Si Doña Corazon naman ay nasa kabisera, nakangiti ng malapad, na tila nanalo sa loto dahil sa presensya ng sikat na bisita. Nagsimula ang hapunan. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselanang pinggan ay tila mga insultong humihiwa sa katahimikan. Nakatayo lang si Rachel sa gilid, handang magsilbi ng tubig o kanin, tila isang katulong sa sarili niyang pamamahay. It's okay lang, komento ni Selena matapos tikman ang ulam, sabay punas ng bibig gamit ang napkin. Medyo oily lang and matabang. But I guess home cooking is really different from fine dining, di ba Tita Corazon? Oo naman, Hija, pagsang-ayon agad ng matanda, habang masamang nakatingin kay Rachel. Si Rachel kasi, minsan tinitipid ang ingredients. Alam mo na, laki sa hirap. Kinuyom ni Rachel ang kanyang mga palad sa likod ng kanyang apron. Ang bawat salita ay parang latigo, ngunit tiniis niya ito. Kailangan niyang tiisin. Biglang bumukas ang pinto sa taas, at bumaba ang munting si Elena, yakap ang kanyang teddy bear. Napatigil ang lahat sa pagkain. Hello, baby girl. Agad na tawag ni Selena sa matinis na boses, pilit na nagpapakasweet. Come here to tita, may gift ako sa'yo. Lumapit si Elena sa mesa, ngunit hindi kay Selena. Tumayo ang bata sa tabi ng bakanting upuan sa tabi ni Marcos. Ang upuan na dapat ay kay Rachel, ngunit inuupuan ngayon ni Selena. Bakit po kayo nakaupo dyan? Tanong ni Elena. Ang kanyang inosenteng boses ay umalingaw-ngaw sa dining room. Upuan po yan ni Mommy. Kapag kumakain kami, dyan siya nakaupo. Namula si Selena sa hiya at inis. Si Marcos naman ay nabilaukan sa kanyang iniinom na tubig. Elena, go back to your room. Mariing utos ni Marcos. Tita Selena is sitting there now. Pero Daddy, akyat, sigaw ni Marcos. Bago pa man makaiyak ang bata, mabilis na lumapit si Rachel at binuhat ang anak. Niyakap niya ito ng mahigpit. Ang init ng katawan ng bata ang nagbigay sa kanya ng lakas. Ako na ang mag-aakyat sa kanya, bulong ni Rachel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at awa. Nang makabalik si Rachel sa baba matapos patulugin si Elena, naabutan niyang nagbubulungan sina Marcos at Selena. Si Nanay Ising, ang matandang kasambahay na tahimik na nagliligpit ng pinagkainan, ay naglakad palampas kay Rachel. Sa isang iglap, naramdaman ni Rachel ang isang mainit na kamay na humawak sa kanyang palad at may inilagay na kung anong papel. Nagkatinginan sila ni Nanay Ising. Ang mga mata ng matanda ay puno ng lungkot at babala. Bago ito mabilis na naglakad patungo sa dirty kitchen. Pumasok si Rachel sa banyo upang buksan ang papel. Isang maikling mensahe ang nakasulat sa garalgal na penmanship. Umalis na kayo ni Elena. Narinig ko silang nag-uusap kanina. Ang aksidente ay mangyayari bukas.
Nanghina ang mga tuhod ni Rachel. Hindi siya nagkamali. Ang panganib ay hindi lang banta. Ito ay paparating na. Paglabas niya ng banyo, narinig niya ang boses ni Marcus mula sa sala. Ang recording device sa ilalim ng mesa ay gumagana. Gamit ang kanyang earphone na nakatago sa ilalim ng kanyang buhok, narinig niya ang bawat salita. "Don't worry babe," malambing na sabi ni Marcus kay Selena. 3 days. Just give me 3 days. Pagkatapos ng burol, sayo na ang bahay na ito. At yung pera sa trust fund, maililipat na sa account natin. "Siguraduhin mo lang, Marcus," sagot ni Selena. "Ayoko nang maghintay. 3 araw, iyon na lang ang natitira sa kanya." Biglang nakaramdam si Rachel ng matinding pagkahilo. Ang paligid ay umikot. Ang mga ilaw sa kisame ay naging malabo at tila sumasayaw. Hindi ito arte. Hindi ito parte ng plano. Ang laso na naipon sa kanyang katawan nitong mga nakaraang buwan ay biglang sumipa dahil sa matinding stress. Napahawak siya sa hamba ng pinto. May naramdaman siyang mainit na likido na tumulo mula sa kanyang ilong. Nang sapuhin niya ito, nakita niya ang matingkad na pula, dugo. "Rachel?" Tawag ni Marcus mula sa sala. Ang boses ay iritado. "Bakit ang tagal ng dessert?" Sinubukan ni Rachel na humakbang. Ngunit nawala ng saysay ang kanyang mga binti. Ang mundo ay nagdilim. Ang huling narinig niya bago siya tuluyang bumagsak sa sahig ay ang tunog ng kanyang sariling paghinga na paputol-putol. At ang takot na baka sa pagkakataong ito, hindi na ito isang palabas. Baka ito na talaga ang katapusan. Ang puting kisame ng ospital ang unang bumungad sa paningin ni Marcus nang marinig niya ang balita. Nakatayo siya sa pasilyo. Suot ang kanyang lukot na polo na may bahid pa ng dugo ni Rachel. Isang detalye na sinadya niyang hindi hugasan upang magmukhang nag-aalalang asawa. Sa tabi niya, si Selena ay tahimik na nagmamasid. Suot ang isang pares ng oversized sunglasses upang itago ang kawalan ng luha sa kanyang mga mata. Bumukas ang pinto ng emergency room at lumabas ang isang doktor na may seryosong mukha. Ito ay si Dr. Reyes, isang espesyalista na kilala sa St. Luke's, ngunit lingid sa kaalaman ni na Marcus. Isa rin itong matalik na kaibigan ni Gabriel Navarro mula pa noong kolehiyo. "I'm sorry, Mr. Morrison," ang wika ng doktor sa mababang tono, habang tinatanggal ang kanyang surgical mask. "We did everything we could. Ang puso ng misis mo, masyado na itong mahina. Cardiac arrest due to severe chronic fatigue and toxin buildup. She's gone." Isang katahimikan ang bumalot sa pasilyo. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo sa loob ng ilang segundo. Si Marcus ay napaluhod sa sahig, tinatakpan ang kanyang mukha ng 2 palad. Ang kanyang balikat ay yumanig sa tila pag-iyak. Ngunit sa likod ng mga palad na yon, isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Tapos na. Wala na ang tinik sa kanyang lalamunan. Malaya na siya. "Oh, Marcus." Lumapit si Selena at niyakap ang lalaki, nagpapanggap na nagbibigay ng comfort. "Kailangan mong magpakatatag, nandito ako." Sa di kalayuan, isang matinis at puno ng pighating sigaw ng bata ang bumasag sa huwad na eksena. Si Elena, yakap-yakap ni Nanay Ising, ay nagpupumiglas upang tumakbo papasok sa kwarto ng kanyang ina. "Mommy! Mommy ko! Gumising ka!" Sigaw ng bata, ang boses ay puno ng takot at pagtanggi. Bago pa man makalapit si Elena sa pinto, isang matangkad na lalaki ang humarang at binuhat siya ng mahigpit. Si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay mapula, ngunit ang kanyang tindig ay matatag. Niyakap niya ang bata sa kanyang dibdib. Hinahayaang mabasa ng luha nito ang kanyang coat. "Shh, Elena." Nandito si Tito Gab, bulong niya sa bata, habang matalim na nakatingin kay Marcus na ngayon ay nakatingin din sa kanya nang may pagtataka. "Hindi ka nila sasaktan, pangako yan." "Anong ginagawa mo dito, Navarro?" tanong ni Marcus. Tumayo ito at pinunasan ang kanyang mga peking luha. "This is a private family matter." "Ako ang eksekutor ng huling habilin ni Rachel," malamig na sagot ni Gabriel. "At bilang abogado niya, tungkulin kong siguraduhin na maayos ang lahat. Simula ngayon, under my protection si Elena, hanggat hindi nababasa ang testamento." Nagdilim ang mukha ni Marcus, ngunit wala siyang nagawa dahil nagsimula ng magdatingan ang mga tao. Mga nurse,
ibang pasyente, at ilang reporter na nakabalita sa pagkamatay ng asawa ng isang prominenteng negosyante. Kailangan niyang panindigan ang papel ng ulilang asawa. Sa loob ng morgue, ilang oras ang makalipas. Tahimik na pumasok si Gabriel. Ang silid ay napakalamig at amoy kemikal. Sa gitna ng kwarto, nakahiga ang katawan ni Rachel, natatakpan ng puting kumot. Sinigurado ni Gabriel na sarado ang pinto at walang CCTV na nakatutok. Dahan-dahan niyang inalis ang kumot sa mukha ni Rachel. Maputla ito, halos asul ang mga labi, at walang makikitang paghinga. Isang matinding kirot ang kumurot sa puso ni Gabriel. Kahit alam niyang parte ito ng plano, ang gamot na nagpapabagal ng tibok ng puso, sa halos hindi na maramdaman na antas, ang makita ang babaeng mahal niya sa ganitong kalagayan ay isang bangungot. Hinawakan niya ang kamay ni Rachel. Napakalamig nito. Rachel, bulong niya, ang boses ay nanginginig. Tapos na ang first act. Gumising ka na, please. Ilang segundo ang lumipas na parang walang hanggan. Pagkatapos, isang mahina at garalgal na paghinga ang kumawala sa mga labi ni Rachel. Dahan-dahang gumalaw ang kanyang mga pilik mata at nagmulat siya. Ang kanyang mga mata ay pagod na pagod, ngunit buhay. Gab, bulong niya, halos hindi marinig. Napapikit si Gabriel sa sobrang ginhawa at hinalikan ang likod ng palad nito. You did it. They believed it. Si Elena? Iyon agad ang tanong ng isang ina. She's safe. Nasa safe house na siya kasama ni Nanay Ising. Akala ng lahat ay inuwi ko lang siya sa bahay ko, paliwanag ni Gabriel. Tumulo ang luha sa mata ni Rachel. Ang sakit marinig ng iyak niya, Gab. Gusto kong bumangon kanina at yakapin siya. Ang sakit-sakit. Konting tiis na lang, pangako ni Gabriel habang pinupunasan ang luha nito. Sa susunod na makita kanya, hindi na kayo maghihiwalay kahit kailan. Kinabukasan, dinala ang bangkay ni Rachel sa isang sikat na punerarya. Ang kabaong ay gawa sa mamahaling kahoy. Pinili ni Marcus hindi dahil mahal niya ang asawa, kundi para ipakitang generous siya. Dumating si Marcus ng hapon na iyon, suot ang itim na barong. Lumapit siya sa kabaong kung saan nakahiga ang isang wax figure na kamukhang kamukha ni Rachel. Isang detalyeng inayos ng koneksyon ni Gabriel sa abroad. Sa paningin ng mga tao, si Rachel iyon na naka-makeup ng makapal. Yumuko si Marcus, tila hahalikan ang noo ng asawa. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa daliri nito. Ang wedding ring. Isang dukarat na diamante. Sayang naman kung ililibing lang kasama mo, bulong ni Marcus sa hangin, tinitiyak na walang nakakarinig. Dahan-dahan, habang tinatakpan ng kanyang katawan ang paningin ng iba, hinawakan niya ang daliri ng bangkay at pilit na hinugot ang singsing. Mahigpit ito, kinailangan niyang pwersahin ng kaunti hanggang sa matanggal. Ibinulsa niya ito ng mabilis at tumayo na may malungkot na mukha, kunwaring nagpunas ng luha. Lumabas siya ng chapel at nakasalubong si Selena na kadarating lang. Suot nito ang isang itim na dress na hapit sa katawan, may slit na umaabot sa hita. Isang kasuotan na hindi angkop sa isang burol, ngunit perpekto para agawin ang atensyon. Nakuha mo, bulong ni Selena, habang kunwaring niyayakap si Marcus. Nasa bulsa ko, sagot ni Marcus. Ngumiti si Selena at tumingin sa kabaong. Lumapit siya dito at tumayo ng may pagmamalaki. Hinawakan niya ang gilid ng kabaong at tinitigan ang mukha ng babaeng inagawan niya ng asawa. Finally, bulong ni Selena, ang boses ay puno ng lason. The house is mine, the man is mine, rest in peace, Rachel. Or better yet, rot in peace. Tinalikuran niya ang kabaong na may ngiti ng tagumpay, ngunit hindi niya napansin at walang ibang nakapansin sa buong silid dahil sa dami ng bulaklak. Ang salamin ng kabaong ay bahagyang lumabo, tila may mainit na hininga mula sa loob na dumikit dito saglit bago nawala. At sa ilalim ng makapal na make-up at nakasaradong mga mata, ang bangkay ay tila bahagyang gumalaw ang hintuturo na parang nagbibilang ng oras bago ang kanyang pagbangon. Ang huling gabi ng burol ay dinagsa ng mga tao. Puno ang kapilya ng mga puting liryo at rosas. Ang kanilang halimuyak ay nakihalo sa amoy ng mamahaling pabango ng mga bisitang nakikiramay. Karamihan sa kanila ay mga kasosyo sa negosyo ni Marcus, mga politiko, at mga kaibigan ni Doña Corazon na naroon lamang upang magpakita ng suporta sa pamilyang Morrison, hindi para sa yumaong si Rachel.
Nakaupo si Marcus sa pinakaunahan. Ang kanyang mukha ay larawan ng isang ulilang asawa na nawalan ng kabiyak. Paminsan-minsan ay pinupunasan niya ang gilid ng kanyang mata gamit ang isang panyo. Bagaman tuyo naman ang mga ito, tumatanggap siya ng pakikiramay, yumuyukod at nakikipagkamay ng may lungkot na tila ensayado. Sa kabilang banda, si Selena ay abala naman sa pag-aasikaso ng catering. Tumatayo siya bilang may bahay. Inuutusan ang mga waiter at kinakausap ang mga bisita ng may ngiti na pilit niyang tinatago. Ang bawat kilos niya ay nagsusumigaw ng pag-aari na ang posisyon ni Rachel ay kanya na ngayon. Samantala, sa isang liblib na rest house sa Tagaytay, nakaupo si Rachel sa harap ng isang malaking monitor. Ang silid ay madilim, tanging ang liwanag mula sa screen ang tumatanglaw sa kanyang mukha. Pinapanood niya ang live feed mula sa hidden camera na inilagay ni Gabriel sa loob ng kapilya. Nakita niya kung paano haplusin ni Selena ang braso ni Marcus nang walang takot. Nakita niya kung paano ngumisi si Doña Corazon habang binibilang ang mga abuloy na ibinigay ng isang mayor. Nakita niya ang lahat ng kasinungalingan. "Are you okay?" Tanong ng isang malambing na boses mula sa kanyang likuran. Lumingon si Rachel at nakita si Gabriel na may dalang isang mangkok ng mainit na lugaw. Ang usok nito ay umaaliwala sa hangin. Nagdadala ng amoy ng luya at manok, amoy ng tahanan, amoy ng pag-aaruga. "Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman, Gab," sagot ni Rachel. Ang kanyang boses ay mahina at paos. Galit? Lungkot? O awa sa sarili ko dahil hinayaan kong lokohin nila ako ng ganito katagal? Lumapit si Gabriel at inilapag ang pagkain sa mesa. Umupo ito sa tabi niya. Hindi masyadong malapit para hindi siya mailang. Ngunit sapat lang para maramdaman niya ang init ng presensya nito. "Valid lahat yan, Rachel," sagot ni Gabriel, habang inaayos ang kumot na nakabalabal sa balikat ni Rachel. "Pero huwag mong sisihin ang sarili mo sa kasamaan ng ibang tao. Ang kabaitan mo ay hindi kahinaan. Sila ang mali dahil inabuso nila yon." Tumingin si Rachel sa screen muli. Nakita niya si Selena na inaalis ang litrato ni Rachel sa ibabaw ng kabaong para palitan ito ng mas maliit na frame. Para daw hindi matakpan ang ganda ng mga bulaklak. Napaluha si Rachel. "Tingnan mo sila, Gab. Hindi pa nga ako naililibing, binubura na nila ako." Dahan-dahang inabot ni Gabriel ang pisngi ni Rachel at pinunasan ang luhang tumakas mula sa kanyang mata. Ang kanyang mga daliri ay magaan at mainit sa balat ni Rachel. Natigilan si Rachel at napatingin sa mga mata ng abogado. Wala siyang nakitang awa doon, kundi purong paghanga at pagmamahal na matagal nang nakakubli. "Sa paningin ko, hinding-hindi ka mabubura," bulong ni Gabriel. "Kahit noong akala ko masaya ka na sa kanya, ikaw pa rin ang laman ng isip ko. You are unforgettable, Rachel. And tonight, you will remind them exactly who you are." Bumilis ang tibok ng puso ni Rachel. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang emosyon na matagal na niyang kinalimutan. Ang pakiramdam na ikaw ay mahalaga, na ikaw ay sapat. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at isinandal ang kanyang pisngi sa palad ni Gabriel. Ninanamnam ang sandaling iyon ng kapayapaan bago ang darating na bagyo. "Kain ka na," bulong ni Gabriel. Binawi ang kamay, ngunit nanatiling nakatitig sa kanya. "Kailangan mo ng lakas." Malapit nang magsimula ang palabas. Sa kapilya, nagsimula ng magkagulo. Dumating na ang abogado ni Marcus na si Attorney Santos, mukhang balisa at pinagpapawisan. "Sir Marcus," bulong nito sa tainga ni Marcus. Ngunit sapat ang lakas para marinig ng mikropono ng hidden camera. "May problema tayo sa bangko. Frozen ang lahat ng accounts ni Rachel. Hindi natin ma-withdraw ang pera para sa burol." "What?" Asik ni Marcus. Nakalimutan saglit ang kanyang pagpapanggap. "Paano nangyari yon? Asawa ako!" May special instruction daw sa trust fund," sagot ng abogado, nanginginig ang boses. Bago pa man makasagot si Marcus, biglang namatay ang mga ilaw sa buong kapilya. Nagkaroon ng bulungan at takot mula sa mga bisita. Ang kadiliman ay bumalot sa kanila, maliban sa isang spotlight na biglang tumutok sa podium kung saan nakatayo si Gabriel Navarro. Kakarating lang niya mula sa Tagaytay. Suot ang kanyang itim na suit,
Mukha siyang anghel ng kamatayan na handang maningil. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang boses ni Gabriel ay umalingaw-ngaw sa speakers, malalim at puno ng awtoridad. Bago natin ihatid sa huling hantungan si Rachel Alvarez Morrison, mayroon siyang iniwang huling mensahe. Isang mensahe na hindi pwedeng ipagpaliban. Anong kalokohan to, Navarro? Sigaw ni Marcus mula sa dilim. Ituloy niyo ang misa. Maupo ka, Mr. Morrison, mariing utos ni Gabriel. Dahil ang videong ito ang magdidikta kung sino ang magmamana ng bawat sentimo ng kayamanan ni Rachel. Bumaba ang isang malaking projector screen sa harap ng altar. Ang mga tao ay natahimik. Ang kanilang mga hininga ay pigil sa kaba at kuryosidad. Sa screen, lumabas ang isang countdown. 3, 2, 1. Biglang lumitaw ang mukha ni Rachel sa video. Hindi ito ang Rachel na nakahiga sa kabaong. Ito ay isang Rachel na buhay, nakaupo sa isang opisina. Suot ang isang pulang blazer. Ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng apoy. Kung pinapanood niyo ito, panimula ng Rachel sa video. Ang kanyang boses ay malamig ngunit malinaw. Ibig sabihin ay nagtagumpay na sila Marcus at Corazon na patayin ako. Isang singhap ng gulat ang sabay-sabay na kumawala sa bibig ng mga bisita. Si Marcus ay namutla, tila nawala ng dugo ang buong katawan. Si Selena ay napaatras, nabitawan ang hawak na baso ng tubig. Ngunit bago ako namatay, patuloy ni Rachel sa screen, sinigurado kong hindi sila magtatagumpay na nakawin ang aking kaluluwa at ang aking pera. Ngumiti ang Rachel sa video, isang ngiting nakakakilabot sa ganda at panganib. Handa na ba kayong malaman ang totoo? Ang katahimikan sa loob ng kapilya ay nabasag lamang ng mahinang ugong ng projector fan. Ang lahat ng mata ay nakapako sa malaking screen, kung saan ang mukha ni Rachel, ang Rachel na akala nilang mahina at walang alam, ay nakatingin pabalik sa kanila ng may kakaibang tapang. Sa video, dahan-dahang inangat ng Rachel sa screen ang isang makapal na folder. Kilala niyo ako bilang isang simpleng may bahay, panimula niya. Ang kanyang tinig ay malinaw at matatag. Walang bahid ng takot na madalas niyang ipakita noong siya ay buhay pa. Isang asawang nagluluto, naglalaba at nag-aalaga ng anak. Pero hindi niyo alam na ako ang may-ari ng Alvarez Holdings, ang kumpanyang nagpopondo sa marangyang pamumuhay niyo, Marcus. Isang alon ng bulungan ang dumaan sa mga tao. Nagkatinginan ang mga bisita. Si Marcus na nakatayo malapit sa altar ay tila binuhusan ng malamig na tubig. Nanginginig ang kanyang mga labi habang pilit na pinoproseso ang narinig. Ang kumpanyang pinagmamalaki niya sa kanyang mga kaibigan ay pag-aari pala ng asawang tinatawag niyang walang kwenta? Imposible. Bulong ni Marcus, ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Pera ko yon, ako ang nagpapagod. At ito, patuloy ni Rachel sa screen, habang ipinapakita ang ilang litrato na ikinagulat ng lahat. Ito ay mga larawan ni na Marcus at Selena, na magkahawak kamay sa Paris, naghahalikan sa isang yate sa Batangas, at magkasamang pumapasok sa isang hotel. May mga petsa ang bawat litrato, mga petsang sinabi ni Marcus na nasa business trip siya. 6 na taon, sabi ni Rachel sa video. Ang kanyang boses ay naging garalgal, puno ng sakit na pilit niyang tinatago. 6 na taon akong naghintay sa bahay tuwing anibersaryo natin, habang ikaw ay kasama ang babaeng iyan. Tiniis ko ang lahat para kay Elena. Tiniis ko ang panghahamak ni Mama Corazon na galing ako sa hirap, kahit ang totoo, ang pera ko ang bumuhay sa inyo. Napalingon ang lahat kay Selena. Ang babaeng kanina lang ay puno ng yabang ay ngayon ay yumuko. Tinatago ang mukha sa kanyang buhok, habang ang ilang bisita ay lantarang kinukunan siya ng litrato gamit ang kanilang mga cellphone. Ang santa ng telebisyon ay nabunyag bilang isang mga agaw. Pero hindi lang yan, dagdag ni Rachel sa screen. Ang kanyang mukha ay naging seryoso, halos nakakatakot. May mas malalim pa silang kasalanan kaysa sa panloloko. Pinindot ng Rachel sa video ang isang remote at narinig ng buong kapilya ang isang pamilyar na boses, ang boses ni Marcus. Ito ang recording mula sa ilalim ng mesa noong huling hapunan. 3 days. Just give me 3 days. Pagkatapos ng burol, sayo na ang bahay na ito. At yung pera sa trust fund, maililipat na sa account natin.
Sinundan ito ng boses ni Doña Corazon. Siguraduhin mong malinis ang pagkakagawa, Marcus. Ayokong madamay tayo. Arsenic is hard to trace if done right. Ang buong kapilya ay napasinghap. Ang ilan ay napatakip ng bibig. Ang pagtataksil ay isang bagay, ngunit ang pagpatay, ito ay krimen. Kasinungalingan yan, edited yan, sigaw ni Doña Corazon, na biglang tumayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay pula sa galit at takot. Sinungaling ang babaeng yan, patay na siya pero naninira pa. Biglang hinimatay ang matanda o nagpanggap na hinimatay at sinalo siya ng kanyang driver. Ngunit walang lumapit para tumulong. Ang mga tao ay nakatingin sa kanila na parang mga halimaw. Sa screen, tumingin si Rachel ng diretso sa kamera, na para bang nakatingin siya mismo sa mga mata ni Marcus sa kasalukuyan. Hindi ako namatay dahil sa sakit, Marcus. Namatay ako dahil pinatay niyo ako. Pero ang hustisya ay hindi namamatay. Huminga ng malalim ang Rachel sa video at ngumiti ng mapait. Sa huling habilin ko, lahat ng ari-arian ko, ang bahay, ang lupa, ang $47 million sa trust fund, ay mapupunta sa nag-iisang tao na hindi ako niloko. Sa anak kong si Elena. No! Sigaw ni Marcus. Tumakbo ito palapit sa screen na parang gusto niyang saktan ang imahe ng asawa. Pera ko yon, asawa mo ako. At dahil minor pa si Elena, patuloy ni Rachel, hindi pinapansin ang pagwawala ni Marcus sa kabilang buhay. Ang magiging guardian ng kanyang mana ay si Attorney Gabriel Navarro. Wala ni isang kusing ang mapupunta kay Marcus Morrison o Corazon Morrison. Natapos ang video sa isang itim na screen na may nakasulat na puting letra. Huwag kayong titingin sa screen. Tumingin kayo sa pinto. Isang mabigat at nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Dahan-dahan, tila may sariling isip, ang lahat ng ulo ay lumingon sa malaking pinto sa likuran ng kapilya. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas. Lumilikha ng isang mahabang anino sa sahig mula sa liwanag ng mga ilaw sa labas. Ang hangin ay pumasok, malamig at nagdadala ng amoy ng ulan. Mula sa liwanag, isang figura ang humakbang papasok. Nakasuot siya ng isang puting pantalon at blazer na napakalinis, kabaligtaran ng itim na suot ng lahat. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos. Ang kanyang mukha ay walang bahid ng sakit. Si Rachel, buhay, humihinga, at galit. Napuno ng gulat ang mukha ni Marcus. Ang kanyang mga mata ay nanlaki na parang nakakita ng multo. Narinig ang pagkabasag ng baso na hawak ng isang waiter sa gilid. Rachel? Bulong ni Marcus. Ang boses ay nanginginig sa takot na hindi niya maipaliwanag. Paano? Humakbang si Rachel palapit. Ang tunog ng kanyang takong ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na kapilya. Bawat hakbang ay puno ng kapangyarihan na hindi nila nakita sa kanya noon. Huminto siya sa gitna ng aisle, ilang metro mula sa kanyang asawa. Tinitigan niya si Marcus, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang hukom na handang ibaba ang hatol. Nagulat ka ba, Marcus? Tanong ni Rachel. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matalas pa sa patalim. Akala mo ba talaga mapapatay mo ako ng ganun-ganun lang? Ang problema sa'yo, masyado kang nagtiwala sa lason. Nakalimutan mong may panlaban ang isang inang gustong mabuhay para sa kanyang anak. Lumingon siya kay Selena na nanginginig sa isang sulok. Ngumiti si Rachel, isang ngiti na puno ng awa at paghamak. At ikaw, Selena, bagay sa'yo ang itim. Simulan mo nang masanay, dahil yan na ang kulay ng buhay mo simula ngayon. Sa labas, narinig ang tunog ng mga sirena ng pulis na papalapit. Ang laro ay tapos na. Ang paghihiganti ay nagsisimula pa lang. Binasag ng pagpasok ng mga pulis ang katahimikan ng kapilya. Ang mga asol at pulang ilaw mula sa labas ay sumayaw sa mga dingding, nagbibigay ng nakakailang anino sa mga mukha ng mga tao. Pumasok ang isang opisyal na may bitbit na warrant of arrest. Kasunod ang dalawa pang unipormadong pulis na agad lumapit kina Marcus at Doña Corazon. Marcus Morrison, Corazon Morrison, inaaresto namin kayo sa salang frustrated murder at estafa. Ang matatag na pahayag ng opisyal habang inilalabas ang posas. Hindi! Bitiwan niyo ako! Sigaw ni Marcus habang pilit na nagpupumiglas nang hawakan siya ng mga pulis. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at kahihiyan.
Wala kayong karapatan. Asawa ko siya. Buhay siya, nakikita niyo naman 'di ba? Walang krimen. Lumapit si Gabriel Navarro. Kalmado ngunit may awtoridad na hindi matitinag. Attempted murder is still a crime, Mr. Morrison. At salamat sa recording device na narinig ng lahat, pati na rin sa toxicological report na hawak ng korte. Sapat na ang ebidensya para mabulok kayo sa kulungan. Napatingin si Marcus kay Rachel. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Puno ng puot na dati ay tinatago niya sa likod ng mga matatamis na ngiti. Ikaw, planado mo to lahat. Niloko mo ako, Rachel. Tumawa ng mapakla si Rachel. Humakbang siya palapit kay Marcus hanggang sa ilang pulgada na lang ang pagitan ng kanilang mga mukha. Naaamoy niya ang takot sa kanyang asawa. Amoy ng pawis at mamahaling cologne na unti-unti nang nawawalan ng saysay. Niloko? Tanong ni Rachel. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit dinig ng lahat dahil sa katahimikan ng silid. Sino sa atin ang niloko, Marcus? 20 taon kitang pinagsilbihan. Ibinigay ko ang kabataan ko, ang pangarap ko, ang katawan ko para maging perpektong asawa. At anong iginanti mo? Lason? Pagtataksil? Hinawakan ni Rachel ang kanyang kaliwang kamay. Dahan-dahan niyang hinubad ang isang simpleng gintong singsing na suot niya, isang replika ng singsing na ninakaw ni Marcus sa kanyang bangkay kanina. Ibalik mo na ang apelyido mo, sabi ni Rachel sabay tapon ng singsing sa paanan ni Marcus. Ang tunog ng metal na tumama sa marmol na sahig ay tila ang huling tuldok sa kanilang relasyon. Mula ngayon, ako na ulit si Rachel Alvarez at sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang araw na kinalaban mo ako. Samantala, sa isang sulok, sinubukan ni Selena na tumakas. Yumuko siya at naglakad ng mabilis patungo sa side exit, tinatakpan ang mukha ng kanyang buhok. Ngunit bago pa man siya makalabas, hinarangan siya ni Nanay Ising. Ang matandang kasambahay na laging nakayuko at tahimik ay nakatayo ngayon ng tuwid. Walang sali-salita, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Selena. Napahawak si Selena sa kanyang mukha, gulat na gulat. How dare you? Katulong ka lang. Katulong lang ako, sagot ni Nanay Ising. Ang boses ay nanginginig sa galit. Pero mas may dangal ako kaysa sayo. Sinubukan mong lasunin pati ang alaga kong si Elena. Hayop ka. Dinampot ng mga pulis si Selena bilang kasabwat. Habang hinihila siya palabas, nagwala ito, nagmumura at isinisigaw na wala siyang alam. Ang kanyang imahe bilang santa ay tuluyan ng nadurog sa harap ng mga kamera na kanina pa naka-livestream. Nang mailabas na ang mga akusado, naiwan si Rachel sa gitna ng kapilya. Ang mga bisita ay unti-unting umalis, puno ng bulungan at respeto na may halong takot sa kanya. Lumapit si Gabriel kay Rachel. Wala siyang sinabi. Ibinuka lang niya ang kanyang mga braso. Doon, sa gitna ng mga bulaklak ng patay, bumigay ang tuhod ni Rachel. Sinalo siya ni Gabriel bago pa man siya bumagsak. Kumapit si Rachel sa dibdib ng abogado at umiyak. Hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa pagod. Ang bigat na dinala niya ng ilang buwan ay biglang nawala, at ang kapalit ay isang nakakapanghinang ginhawa. Tapos na, Rachel, bulong ni Gabriel habang hinahagod ang likod nito. Tapos na. Si Elena, hikbi ni Rachel. Gusto ko nang makita si Elena. Nasa labas siya sa sasakyan, sagot ni Gabriel. Hinihintay ka niya. Inalalayan ni Gabriel si Rachel palabas ng kapilya. Ang hangin sa labas ay malamig, ngunit presko. Wala na ang amoy ng lason. Wala na ang amoy ng pagkukunwari. Pagbukas ng pinto ng SUV, isang maliit na katawan ang agad na yumakap kay Rachel. Mommy, iyak ni Elena. Sabi ni Tito Gab, nagtatago ka lang. Sabi niya, babalik ka. Totoo nga. Totoo nga. Niyakap ni Rachel ang kanyang anak ng mahigpit, dinadama ang bawat tibok ng puso nito. Hinalikan niya ang buhok ng bata, ang pisngi, ang noo. Oh, anak, nandito na si Mommy. Hindi na ako aalis. Hinding-hindi na. Pinanood sila ni Gabriel mula sa labas ng sasakyan. May ngiti sa kanyang mga labi, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Alam niyang nagsisimula pa lang ang tunay na laban ni Rachel, ang paghilom. Habang papaalis ang sasakyan ng mga pulis sa di kalayuan, sumigaw si Marcus mula sa bintana ng patrol car. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at huling alas. Hindi ka pa nananalo, Rachel, sigaw ni Marcus.
Akala mo ba tapos na? Hawak ko ang sikreto ni Elena. Alam ko ang totoo. Alam ng buong pamilya ko na hindi ko siya anak. Natigilan si Rachel. Ang yakap niya kay Elena ay humigpit. Tumingin siya kay Gabriel at nakita niya ang pagkabahala sa mukha ng abogado. Ang lihim na tinago niya ng 10 taon. Ang lihim na akala niya ay nakabaon na sa limot. Ay gagamitin ngayon ni Marcos para sirain ang natitira niyang mundo. Tumingin si Rachel sa kanyang anak na nakangiti sa kanya ng buong pagmamahal. Paano niya sasabihin sa bata na ang tatay na kinalakihan nito ay hindi nito tunay na ama? At paano niya ipapaliwanag kung saan ito nanggaling nang hindi dinudurog ang puso nito? Ang mga salita ni Marcos ay tila tinik na bumaon sa isipan ni Rachel habang bumibiyahe sila pauwi. Hindi ko siya anak, yun ang huling bala ng kanyang asawa, isang bala na hindi nakapunta sa puso ni Rachel, kundi diretsong tumama sa kanyang takot para kay Elena. Nakatulog na ang bata sa kanyang kandungan. Ang mahahabang pilik mata nito ay basa pa rin ng luha. Hinaplos ni Rachel ang buhok ng anak. Ang mukha ni Elena ay maamo, walang bahid ng kasamaan ni Marcos, at may dahilan kung bakit. Gab, basag ni Rachel sa katahimikan ng sasakyan. Gagamitin niya si Elena. Sasabihin niya sa korte na wala akong karapatan sa bata dahil sa paternity issues. O kaya, sasabihin niya sa media na, basta na lang namulot ako ng anak para pagtakpan ang pagkukulang ko bilang babae. Tumingin si Gabriel sa rearview mirror. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Rachel, alam nating dalawa ang totoo at handa akong protektahan ang sikretong iyon. Pero kailangan mong magdesisyon. Hahayaan mo bang si Marcos ang magkwento ng istorya ni Elena? O ikaw? Napapikit si Rachel. Bumalik ang kanyang gunita 10 taon na ang nakalilipas. Ang panahon na desperada silang magkaanak. Ang panahon na ipinamukha ni Doña Corazon na siya ay baog at walang kwentang babae dahil hindi niya mabigyan ng apo ang mga Morrison. Ang hindi alam ng matanda at ang pilit na tinatanggihan ni Marcos tanggapin ay si Marcos ang may problema. Sterile ito. Ang labis na pag-inom ng alak at bisyo noong binata pa ito ang sumira sa kakayahan nitong magkaanak. Ngunit dahil sa ego, pinilit ni Marcos na ilihim ito. Pinilit niyang si Rachel ang umako ng sisi. At dahil mahal ni Rachel ang asawa noon, pumayag siya. Pumayag siya sa isang kasunduan. In vitro fertilization gamit ang donor sperm. Si Marcos ang pumili ng donor, di ba? Tanong ni Gabriel. Tila nababasa ang iniisip ni Rachel. Oo, sagot ni Rachel. Ang boses ay puno ng pait. Pumili siya ng donor na may hawig sa kanya para hindi mahalata ng mga tao. Pero nang ipanganak si Elena, nang makita niyang mas mahal ko ang bata kaysa sa kanya, nagsimula ang galit niya. He never loved her, Gab. He tolerated her because she was a prop to save his image. Hinawakan ni Gabriel ang manibela ng mahigpit. He used an innocent child to protect his fragile ego. At ngayon, gusto niyang sirain ang batang yon para lang saktan ka. Nakarating sila sa isang ligtas na condo unit na pag-aari ni Gabriel. Dito muna sila tutuloy habang iniimbestigahan ang bahay sa Alabang. Nang mailapag nila si Elena sa kwarto, naupo si Rachel at Gabriel sa sala. Inilabas ni Gabriel ang isang envelope. Nakuha ko na ang court order, Rachel, wika ni Gabriel. Marcos filed a petition. Sinasabi niyang unfit mother ka dahil sa mental instability mo noong nagpanggap kang patay. At ginagamit niya ang biological argument para bawiin ang custody o ilagay si Elena sa DSWD habang dinidinig ang kaso. Napahawak si Rachel sa kanyang bibig upang pigilan ang hikbi. Ilalagay niya sa ampunan ng anak ko. Mas gugustuhin pa niyang magdusa ang bata kaysa makasama ako. Desperado na siya. Gusto kanyang saktan sa pinakamasakit na paraan, paliwanag ni Gabriel. Lumapit ito at lumuhod sa harap ni Rachel. Hinawakan niya ang magkabilang kamay nito. Pero may solusyon tayo. Unahan natin siya. Let's do a DNA test. Patunayan nating sterile siya. Ipakita natin sa korte na ikaw ang biological mother at siya ay walang biological link. Sa batas, mas matimbang ang biological mother. Pero malalaman ni Elena, bulong ni Rachel, ang luha ay tuluyan ng pumatak. Malalaman niyang ang daddy na tinatawag niya ay hindi niya totoong tatay. Bata pa siya, Gab. Masasaktan siya. Tinitigan siya ni Gabriel ng malalim. Rachel, nasasaktan na siya. Ang daddy niya ay nagtangkang pumatay sa mommy niya.
Ang daddy niya ay may ibang babae. Ang katotohanan ay masakit, oo, pero ang kasinungalingan ay lason. Don't let Marcus poison her life anymore. Kinabukasan, sa loob ng interrogation room ng presinto, hinarap ni Rachel si Marcus. Nakaposas ito, mukhang haggard, at wala na ang dating yabang, maliban sa kanyang mga mata na puno pa rin ng malisya. Nandito ka para magmakaawa, ngisi ni Marcus. Ibibigay ko sa iyo si Elena basta iatras mo ang kaso at ibigay mo sa akin ang kalahati ng pera. Umupo si Rachel sa tapat nito, kalmado, malamig. Nagpa-DNA test kami kaninang umaga, Marcos, panimula ni Rachel. At bukas ipapatawag ko ang media, hindi para sabihing ampon si Elena, kundi para sabihing baog ka. Namutla si Marcus. Nawala ang ngisi sa kanyang labi. Ang kanyang pinakaiingatang sikreto, ang kanyang pagkalalaki, ay mabubunyag. You wouldn't dare, banta ni Marcus. Ngunit nanginginig ang boses nito. Subukan mo ako, hamon ni Rachel. Gusto mong maglaro ng siraan ng buhay? Sige. Pero sisiguraduhin kong wala kang mukhang ihaharap sa mga kaibigan mo sa negosyo. Sasabihin ko sa lahat na nagmakaawa ka sa akin na gumamit ng ibang similya dahil inutil ka. Napayuko si Marcus, tila tinakasan ng lakas. Alam niyang talo na siya. Ang hiya ay mas matindi kaysa sa kulong para sa isang tulad niya. Anong gusto mo? Mahinang tanong ni Marcus. Pirmahan mo ito, inilapag ni Rachel ang isang dokumento. Full custody kay Elena, at pag-amin na ikaw ang nag-utos na lasunin ako. Gawin mo yan at mananatiling pribado ang medical records mo. Ang malalaman lang ng tao ay masama kang asawa, hindi yung isa pang bagay na kinatatakutan mong malaman nila. Nanginginig ang kamay na kinuha ni Marcus ang ballpen. Tumingin siya kay Rachel sa huling pagkakataon. Wala na siyang nakitang takot sa mga mata ng asawa. Ang nakita lang niya ay isang pader na hindi niya kayang tibagin. Nang makalabas si Rachel ng presinto, naghihintay si Gabriel sa labas ng pinto. Anong nangyari? Tanong ng abogado. Itinaas ni Rachel ang pirmadong dokumento. Napabuntong hininga si Gabriel sa ginhawa at niyakap si Rachel ng mahigpit. Ligtas na siya, Gab. Ligtas na ang anak ko. Ngunit sa gitna ng kanilang yakap, napansin ni Rachel na nakatingin si Elena mula sa bintana ng sasakyan. Ang bata ay nakatingin sa kanila na may halong pagkalito at pagtanggap. Nang gabing iyon, habang sinusuklay ni Rachel ang buhok ni Elena, nagtanong ang bata. Mommy, hindi na po ba babalik si Daddy? Huminto si Rachel sa pagsuklay. Hinarap niya ang anak at tinitigan ito sa mata. Hindi na, anak. May mga pagkakamali si Daddy na kailangan niyang pagbayaran. Yumuko si Elena at nilaro ang laylayan ng kanyang damit. Bad ba siya, Mommy? Huminga ng malalim si Rachel. Pwede niyang sabihin ang lahat ng kasamaan ni Marcus. Pwede niyang itanim ang galit sa puso ng bata. Pero pinili niyang maging ina. May mga taong naliligaw ng landas, Elena. At minsan, kailangan natin silang iwan para hindi tayo madamay sa pagkaligaw nila. Ang importante, tayo ang magkasama. Ikaw, ako, at si Tito Gab na laging nagbabantay sa atin. Tumingala si Elena at ngumiti ng tipid. Okay lang po, Mommy. Basta nandyan si Tito Gab, hindi ako takot. Kasi si Tito Gab, siya po yung laging nagbubuhat sa akin kapag nadadapa ako noon, habang si Daddy nagagalit lang. Natigilan si Rachel. Alam ng bata. Sa musmos na isipan nito, naramdaman nito kung sino ang tunay na nagmamahal. Ang dugo ay tubig lamang kumpara sa pagmamahal na ipinadadama. Niyakap ni Rachel ang anak, at sa unang pagkakataon, ang mga luha niya ay luha ng pasasalamat. Ang bagyo ay humupa na, at ang natitira na lamang ay ang paglilinis ng mga kalat na iniwan nito. Lumipas ang 6 na buwan, na parang isang mahinang ihip ng hangin. Mabilis ngunit sapat para magbago ang hugis ng mga ulap. Sa panahong iyon, binago ni Rachel ang kanyang mundo. Mula sa pagiging anino sa sarili niyang bahay, siya ngayon ang nakatayo sa tuktok ng Alvarez Foundation. Isang babaeng iginagalang at hinahangaan. Ngunit ang sugat sa puso ay hindi naghihilom kasabay ng pagpirma ng mga papeles. Nasa Batangas sila ngayon para sa isang charity event ng kumpanya. Kasama niya si Elena na masiglang naglalaro sa buhanginan at si Gabriel na tahimik na nagmamasid sa di kalayuan. Ang dagat ay kalmado, ang mga alon ay marahang humahalik sa pampang. Ngunit ang isip ni Rachel ay magulo pa rin. Tuwing gabi,
napapanaginipan pa rin niya ang lasa ng lason. Napapanaginipan niya ang malamig na tingin ni Marcus. At nagigising siya na habol ang hininga. Kinakapa ang kanyang leeg para siguraduhing buhay pa siya. Ang lalim ng iniisip mo, puna ni Gabriel. Inabutan siya nito ng isang baso ng kalamansi juice, malamig at nakakapawi ng uhaw. Umupo ito sa tabi niya sa ilalim ng malaking payong. Iniisip ko lang kung kailan mawawala ang takot, Gab, pag-amin ni Rachel nang hindi tumitingin sa kanya. Nakatitig lang siya sa dagat. Ligtas na kami, nasa kulungan na sila. Pero bakit pakiramdam ko, nakatingin pa rin sila sa akin? Bakit pakiramdam ko, anumang oras ay may kukuha ulit ng kaligayahan ko? Hindi sumagot agad si Gabriel. Sa halip, inilapag nito ang baso at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Rachel na nakapatong sa armrest ng upuan. Ang hawak ay magaan, parang nagtatanong kung pwede ba, kung ayos lang ba. Nang hindi bumitaw si Rachel, doon lang hinigpitan ni Gabriel ang hawak. Hindi mawawala ang takot ng basta-basta, Rachel, malambing na sabi ni Gabriel. Dahil 20 taon kang nasanay na matakot. 20 taon kang nasanay na mag-ingat sa bawat kilos mo. Healing isn't a race, it's a journey. At handa akong maglakad kasabay mo kahit gaano pa kabagal. Lumingon si Rachel at sinalubong ang mga mata ni Gabriel. Nakita niya doon ang parehong pagtingin na ibinigay nito noong college graduation nila, bago siya nagpakasal kay Marcus. Ang pagtinging puno ng, sana ako na lang. Bakit, Gab? Tanong ni Rachel. Ang boses ay nanginginig. Bakit nandito ka pa rin? Ang dami mong pwedeng mahalin na walang bagahe, walang nakaraang magulo. Bakit ako? Ngumiti si Gabriel, isang ngiting puno ng lungkot at saya. Dahil ikaw lang, Rachel. Noon pa man. Akala ko kapag pinakawalan kita nun kay Marcus, magiging masaya ka. Yun ang pinakamalaking pagkakamali ko. Kaya ngayon, hindi na ako papayag na mawala ka ulit. Unless, ayaw mo sa akin? Natawa ng mahina si Rachel. At ang tunog na yon ay parang musika sa pandinig ni Gabriel. Matagal na niyang hindi naririnig ang tawa ni Rachel. Sino bang aayaw sa'yo, Atasha Navarro? Biro ni Rachel, bagaman namumula ang kanyang pisngi. Ang gwapo mo, ang yaman mo, at higit sa lahat, mahal ka ng anak ko. Tumingin sila pareho kay Elena, na ngayon ay tumatakbo palapit sa kanila. May hawak na shell. Mommy, Tito Gab, Luko, ang ganda, sigaw ng bata. Binuhat ni Gabriel si Elena at pinaupo sa kanyang kandungan. Wow, ang ganda nga. Parang mommy mo. Hinampas ni Rachel si Gabriel sa braso ng pabiro. Bolero, nagsasabi lang ng totoo, kindat ni Gabriel. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Rachel ang isang pamilyar na kiliti sa kanyang tiyan. Ang kilig. Akala niya ay patay na ang pusong yon. Akala niya ay manhid na siya. Pero heto siya, namumula dahil sa simpleng banat ng isang lalaking hindi siya sinukuan. Nang gabing iyon, habang naglalakad sila sa dalampasigan sa ilalim ng liwanag ng buwan, huminto si Gabriel. Ang tunog ng mga alon ay tila oyayi sa katahimikan ng gabi. Rachel, tawag ni Gabriel. Humarap siya at hinawi ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa mukha ni Rachel dahil sa hangin. Wala akong hinihinging kapalit, seryosong sabi ni Gabriel. Wala akong hinihinging sagot ngayon. Gusto ko lang malaman mo na handa akong maghintay kahit gaano katagal bago mo mabuksan ulit ang puso mo. Basta hayaan mo lang akong nasa tabi mo. Tinitigan ni Rachel ang mukha ng lalaking nasa harap niya. Nakita niya ang katapatan na hindi niya nakita kay Marcus kailanman. Dahan-dahang ipinatong ni Rachel ang kanyang ulo sa dibdib ni Gabriel. Narinig niya ang tibok ng puso nito, mabilis, malakas at para sa kanya. Huwag ka nang maghintay ng matagal, Gab, bulong ni Rachel. Dahil pagod na akong mag-isa. Niyakap siya ni Gabriel ng mahigpit, tila sinusubukan nitong pagdikitin ang lahat ng basag na piraso ng pagkatao ni Rachel gamit ang kanyang mga braso. Sa yakap na iyon, naramdaman ni Rachel na ligtas siya. Talagang ligtas na siya. Ngunit pagbalik nila sa hotel, sinalubong sila ni Nanay Ising na may dalang isang sobre. Ang mukha ng matanda ay nababahala. Ma'am Rachel, Sir Gabriel, bungad ni Nanay Ising. May dumating po na sulat galing sa bilibid, galing daw po kay Marcus. Nanlamig ang mga kamay ni Rachel. Ang kapayapaan na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho. Kinuha ni Gabriel ang sulat, protektibong humarang sa pagitan ni Rachel at ng sobre.
Ako na ang magbubukas, sabi ni Gabriel. Binuksan niya ito at binasa ang laman. Tahimik lang siya, ngunit nakita ni Rachel ang pagtiim ng kanyang bagang. Anong sabi? Tanong ni Rachel. Tumingin si Gabriel sa kanya. Gusto kanyang makausap. Huli na daw ito. May sakit siya, Rachel. Stage 4 lung cancer. Palala ng palala. Natigilan si Rachel. Ang lalaking nagtangkang pumatay sa kanya gamit ang lason. Ngayon ay pinapatay ng sarili niyang katawan. Karma ba ito? O isa na naman itong patibong? Hindi mo kailangang pumunta, mabilis na sabi ni Gabriel. Umiling si Rachel. Kinuha niya ang sulat. Kailangan, Gab, hindi para sa kanya, kundi para sa akin. Kailangan kong makita na wala na siyang kapangyarihan sa akin. Kailangan kong isara ang librong ito nang ako ang naglalagay ng tuldok. Ang malamig at metalikong amoy ng bilibid ang sumalubong kay Rachel. Ito ay amoy ng pagsisisi at pagkabulok na walang katapusan. Habang naglalakad siya sa mahabang pasilyo kasama si Gabriel, na mahigpit na nakahawak sa kanyang siko bilang suporta. Naramdaman ni Rachel ang pagkabigat ng kanyang dibdib. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa awa. Awa para sa sarili niyang nakaraan. Sa loob ng visiting area, nakaupo si Marcus sa likod ng isang makapal na salamin. Ibang-iba na ang itsura nito. Ang dating makisig na negosyante na laging nakagel ang buhok at amoy mamahaling pabango ay wala na. Sa harap niya ay isang lalaking butot balat. Ang pisngi ay humpak at ang balat ay madilaw dahil sa sakit. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng yabang, ngayon ay puno ng takot at lungkot. Umupo si Rachel sa tapat nito. Si Gabriel ay tumayo sa likuran niya, tahimik na nagbabantay. Kinuha ni Marcus ang telepono sa kanyang panig. Ginaya ito ni Rachel. Salamat, salamat at pumunta ka. Ang boses ni Marcus ay garalgal, hirap na hirap magsalita. Bawat hinga ay tila isang pakikipagbuno. Hindi ako pumunta para sa iyo, Marcus, malamig na sagot ni Rachel. Bagaman may kirot sa kanyang puso na makita ang ama ng kanyang anak sa ganitong kalagayan. Pumunta ako para sa sarili ko, para masiguro kung wala ka ng utang sa akin. Tumango si Marcus ng mahina. Isang luha ang tumakas sa kanyang mata. I'm dying, Rachel. Stage 4, sabi ng doktor, baka hindi na ako umabot ng Pasko. Tinitigan siya ni Rachel. Wala siyang naramdamang tuwa. Wala ring galit. Parang isang hungkag na pakiramdam lang. Ang karma ay dumating. Ngunit hindi ito matamis tulad ng inaasahan. Mapait ito at malungkot. Patawarin mo ako, bulong ni Marcus. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Rachel na totoo ito. Sa lahat ng ginawa ko sa'yo, kay Elena, nabulag ako sa pera, sa ego, ngayong wala na akong kahit ano. Ikaw lang ang naaalala ko. Ang kare-kare mo, ang pag-aalaga mo, napapikit si Rachel. Ang mga alaala ng magagandang sandali nila noon, bago ang pagtataksil, ay bumalik. Ang sakit pala ng pagpapatawad ay hindi sa paglimot sa kasalanan, kundi sa pag-alaala sa kung ano sana ang pwedeng nangyari kung naging mabuting tao lang siya. Pinapatawad na kita, Marcus, sagot ni Rachel ng mahinahon. Hindi dahil deserve mo, kundi dahil deserve kong lumaya. Ayokong dalhin ang bigat ng galit ko sa'yo habang buhay. Mamamatay ka, pero ako, mabubuhay ako. Kami ni Elena, mabubuhay kami ng masaya. Yumuko si Marcus at umiyak ng tahimik. Si Elena, sabihin mo sa kanya, mahal ko siya. Kahit hindi ko siya tunay na, huwag, putol ni Rachel. Siya ang anak mo, sa mata ng batas, at sa alaala niya, ikaw ang daddy niya. Huwag mo nang dungisan yon. Iyon na lang ang huling regalo mo sa kanya. Ibinaba ni Rachel ang telepono. Tumayo siya at hindi na lumingon pabalik. Paglabas nila ng kulungan, huminga siya ng malalim. Ang hangin ay tila mas magaan. Ang langit ay tila mas maliwanag. Are you okay? Tanong ni Gabriel. Ngumiti si Rachel at tumango. Oh, Gab, okay na ako, wala na ang multo. Ilang buwan ang lumipas at dumating ang Pasko. Ang bagong bahay ni na Rachel ay puno ng ilaw at palamuti. Ang parol na gawa ni Elena ay nakasabit sa bintana. Kumikislap kasabay ng mga Christmas lights. Abala si Nanay Ising sa paghahanda ng Noche Buena sa kusina. Ang amoy ng bibingka, puto bumbong, at hamonado ay pumuno sa buong kabahayan. Sa sala, nakaupo si Rachel sa sofa habang pinapanood si Elena na nagbubukas ng mga regalo. Ang saya sa mukha ng bata ay walang kapantay.
Biglang namatay ang mga ilaw sa sala. Brown out? Tanong ni Rachel, nagtataka. Ngunit sa halip na kadiliman, unti-unting umilaw ang maliliit na fairy lights na nakapalibot sa hardin na natatanaw mula sa sliding door. Sa gitna ng hardin, nakatayo si Gabriel. Lumabas si Rachel, kasunod si Elena, na tila alam na ang mangyayari at humahagikik sa kilig. Gab, tawag ni Rachel. Lumapit si Gabriel. Suot niya ang isang simpleng puting polo, ngunit sa mata ni Rachel, siya ang pinakagwapong lalaki sa mundo. Rachel, panimula ni Gabriel, ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba. 20 taon kitang minahal sa malayo. Nakita kitang umiyak, nakita kitang nasaktan. At wala akong nagawa noon, pero nitong nakaraang taon, nakita kitang bumangon. Nakita kitang tumawa ulit. At iyon ang pinakamagandang tanawin sa buhay ko. Lumuhod si Gabriel sa damuhan. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito at sa loob ay isang singsing na may batong sapphire, kulay ng kapayapaan, kulay ng katapatan. Hindi ko maipapangako na magiging perpekto ang buhay. Patuloy ni Gabriel. Nakatingin ng diretso sa mga mata ni Rachel na ngayon ay naluluha na. Pero ipinapangako ko na hinding-hindi ka na iinom ng lason para lang mahalin ka. Ipinapangako ko na sa bawat umaga, gigising ka na alam mong sapat ka, na mahalaga ka. Rachel Alvarez, pwede ba kitang mahalin habang buhay? Will you marry me? Napahawak si Rachel sa kanyang bibig. Ang mga luha ay bumuhos, pero ito ay luha ng purong kaligayahan. Tumingin siya kay Elena at tumango ang bata na may malawak na ngiti at nag-thumbs up pa. "Oo, Gab," sagot ni Rachel. Ang boses ay puno ng emosyon. "Oo, oo," isinuot ni Gabriel ang sing-sing sa daliri ni Rachel. Tumayo siya at niyakap ito ng mahigpit, bago siya yukuan para bigyan ng isang halik na malalim, puno ng pangako at puno ng pag-asa. Biglang nagpaputok ng konfeti si Elena at Nanay Ising mula sa likuran. "Yehey, may daddy na ako," sigaw ni Elena sabay takbo para yumakap sa dalawa. Sa ilalim ng liwanag ng mga bituin at Christmas lights, sa gitna ng yakap ng kanyang bagong pamilya, naramdaman ni Rachel ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Hindi ito ang pera, hindi ito ang pagbagsak ng mga kaaway. Ito ay ang pagkakaroon ng tahanan kung saan hindi ka natatakot, ipikit ang iyong mga mata. Dahan-dahang nag-fade to black ang eksena, habang ang tawa ng pamilya ay sumasabay sa malamig na hangin ng Pasko. 5 taon na ang lumipas, ngunit tila kahapon lamang ang mga sugat na minsang nagpahinto sa mundo ni Rachel. Ngayon, ang mga sugat na iyon ay naging peklat na lamang, mga markang hindi na masakit, kundi paalala ng kanyang katatagan. Sa loob ng malawak na auditorium ng universidad, dumagundong ang masigabong palakpakan. Ang entablado ay napapalamutian ng mga bulaklak at ginto. Sa gitna nito, nakatayo ang isang dalagita na nakasuot ng toga. Hawak ang medalya ng karangalan. Si Elena, na ngayon ay isa ng ganap na binibini at nagtapos bilang valedictorian ng kanyang high school class. Nakaupo sa unang hilera si Rachel, hindi mapigilan ang pagtulo ng luha. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga luha ay hindi dahil sa pighati o takot. Ito ay luha ng purong kaligayahan at pagmamalaki. Sa tabi niya, mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay si Gabriel, ang lalaking naging ama, sandalan, at katuwang ni Elena sa bawat hakbang. Sa mikropono, nagsalita si Elena. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng kumpiyansa, malayo sa batang umiiyak noon sa pasilyo ng ospital. Ang medalyang ito ay hindi lang para sa akin, panimula ni Elena, habang nakatingin ng diretso sa kanyang ina. Para ito sa babaeng nagturo sa akin na ang katahimikan ay hindi kahinaan. Para ito sa aking ina, si Rachel Navarro, na nagpakita sa akin na kahit anong bagyo ang dumaan, laging may pag-asa sa dulo. Huminto sandali si Elena at tumingin kay Gabriel. At para sa aking Daddy Gab, na nagturo sa akin na ang tunay na ama ay hindi nasusukat sa dugo, kundi sa pagmamahal na ibinibigay niya araw-araw. Dahil sa inyo, magpapatuloy ako sa pre-law. Gusto kong maging abogado para ipagtanggol ang mga tulad natin. Muling umugong ang palakpakan. Napasandal si Rachel sa balikat ni Gabriel.
Naramdaman niya ang halik nito sa kanyang noo. Ang galing ng anak natin, bulong ni Gabriel. Anak natin, ulit ni Rachel. Ninanamnam ang tamis ng mga salitang yon. Habang naglalakad sila palabas ng auditorium matapos ang seremonya, naalala ni Rachel ang mga taong minsang sumira sa kanya. Si Marcus ay pumanaw na 3 taon na ang nakalilipas. Namatay ito sa piitan, mag-isa at walang ibang dumalaw, kundi si Rachel para sa huling basbas ng kapatawaran. Wala nang galit sa puso ni Rachel, tanging awa na lamang para sa isang lalaking sinayang ang pagkakataong maging masaya dahil sa kasakiman. Si Doña Corazon naman ay nasa isang home for the aged. Iniwan ng kanyang mga kamag-anak nang maubos ang kanyang pera sa mga kaso. Ang kanyang dila na dating matalas ay napipina ng Alzheimer's at madalas ay nakatingin na lamang ito sa kawalan. Hinahanap ang yaman na hindi nababalik. At si Selena. Ang huling balita ay nagtatrabaho ito bilang serbidora sa isang maliit na probinsya. Nagtatago sa ibang pangalan, malayo sa kinang ng showbiz, na minsang niyakap siya at mabilis ding itinakwil. Ang hustisya ay naibigay na, hindi sa pamamagitan ng paghihiganti, kundi sa pamamagitan ng pagkalimot sa kanila. Hindi na sila parte ng kwento ni Rachel. Sila ay mga footnote na lamang sa kasaysayan ng kanyang tagumpay. Sumakay sila sa sasakyan, pabalik sa opisina ng Alvarez Navarro Foundation. Ito ang bagong misyon ni Rachel, isang institusyon na tumutulong sa mga babaeng biktima ng domestic violence at pang-aabuso. Ginagamit niya ang kanyang yaman at karanasan para bigyan ng boses ang mga natatakot magsalita. Pagdating nila sa opisina, sinalubong sila ni Nanay Ising, na kahit matanda na, ay aktibo pa ring tumutulong sa pamamahala ng foundation. Ma'am Rachel Sir Gab, bati ni Nanay Ising. May bagong kliyente po, isang ginang na pinalayas ng asawa. Takot na takot po siya. Tumingin si Rachel kay Gabriel. Tumango ang asawa at ngumiti. Haharapin natin siya, sagot ni Rachel. Lumapit si Rachel sa babaeng nakaupo sa sulok ng opisina. Nakita niya ang pamilyar na panginginig ng mga kamay nito, ang takot sa mga mata, at ang pagkapukaw sa sarili. Para siyang nananalamin sa kanyang nakaraan. Umupo si Rachel sa tabi ng babae at hinawakan ang kamay nito. Huwag kang mag-alala, malumanay, nasabi ni Rachel. Ligtas ka na dito at sisiguraduhin naming babangon ka. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Rachel ang buong bilog ng kanyang buhay. Ang sakit na dinanas niya noon ay may dahilan pala. Ito ang nagbigay sa kanya ng lakas para maging ilaw sa iba. Lumabas siya sa balcony ng opisina kung saan naghihintay si Gabriel at Elena. Ang araw ay palubog na, nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Lumapit si Gabriel at inakbayan siya. Ipinatong ni Elena ang ulo sa balikat ng ina. Magkakasama silang tatlo, pinapanood ang pagtatapos ng isa na namang araw. Wala nang lason, wala nang takot, wala nang pagpapanggap. Napagtanto ni Rachel na ang pinakamagandang paghihiganti ay hindi ang makitang nagdurusa ang iyong kaaway. Ang pinakamagandang paghihiganti ay ang maging masaya, ang magmahal muli, at ang mabuhay ng payapa na parang hindi ka nila kailanman nasaktan. At sa ilalim ng gintong liwanag ng dapit hapon, alam ni Rachel na nagwagi na siya. At dyan nagtatapos ang kwento ni Rachel Alvarez, tulad ng isang librong dahan-dahang isinara matapos, ang mahabang paglalakbay, baon ang pangakong ang bawat paglubog ng araw, ay hudyat ng isang mas maliwanag na bukas. Maraming salamat sa pagsama sa akin hanggang sa huling pahina ng kwentong ito. Alam nyo, habang isinusulat ko ang bawat kabanata, lalo na noong mga sandaling nasa ilalim ng pang-aapi si Rachel, mabigat din ang aking dibdib. Parang nararamdaman ko ang bawat patak ng luhang hindi niya maipakita. Ang kwentong ito ay inspirasyon mula sa mga totoong kwento ng katatagan na nakikita natin sa ating paligid. Ang mga ina, asawa, at babaeng tahimik na nagtitiis at nagsasakripisyo. Pero sa huli ay natututong mahalin ang kanilang sarili. Nais ko lang ipaalala sa bawat isa sa inyo na ang pagpapatawad ay hindi kahinaan. Tulad ng ginawa ni Rachel, ang pagpapatawad ay isang susi para sa sarili nating kalayaan, para makawala tayo sa kulungan ng nakaraan. Ang pag-asa ay parang isang maliit na binhi. Kahit ibaon sa dilim,
pilit at pilit itong maghahanap ng liwanag para mamulaklak. Gusto kong malaman ang inyong saloobin tungkol sa naging desisyon ni Rachel. Kung kayo ang nasa kalagayan niya, mapapatawad niyo pa ba si Marcus sa huling sandali ng kanyang buhay? O sa tingin niyo ba ay naging sobra ang kabaitan niya? Ibahagi niyo naman sa comment section ang inyong mga pananaw. Gustong-gusto kong basahin ang inyong mga diskusyon. At kayo, mga minamahal naming tagapakinig, ano ang ginagawa niyo habang nakikinig ngayon? Kayo ba ay nagpapahinga matapos ang trabaho, nagluluto para sa pamilya, o nasa ibang bansa at miss na ang Pilipinas? I-comment nyo kung saan kayo nanonood para maramdaman nating magkakasama tayo kahit malayo. Huwag kayong mahiya na ibahagi rin ang sarili nyong kwento sa amin. Ang espasyong ito ay para sa inyo at handa kaming makinig sa inyong mga hinaing at tagumpay. Ang inyong pag-like, pag-share at pag-comment ay malaking tulong at inspirasyon para patuloy kaming makahabi ng mga kwentong pupukaw sa inyong damdamin. Laging piliin maging masaya, gumawa ng mabuti, at namnamin ang ganda ng buhay sa sarili niyong paraan. Hangad ko ang inyong kapayapaan at kaligayahan. Ang muling pagbabalik ng asawang hinamak. Ang lahat ng karakter at pangyayari ay katang-isip lamang para maghatid ng aliw at aral. Ito ang kwentong puso. Ako si Clara, nagpapaalam at nagpapasalamat.